Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Sige. Pag-usapan na naman natin ngayon yung tungkol sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Diba? Diyan sa issue ng flood control na yan. Sa Kurakuta na yan. Grabe. So, yung mga kontraktor, inipit na sila, diba? Yung Diskaya, na-freeze na yung kanilang mga ari-arian. Kinumpis ka na yung kanilang mga sasakyan. At syempre yung Diskaya, nagsabi na rin ng katotohanan at sinabi nila yung mga pangalan, malalaking pangalan na kasangkot sa Kurakuta na yan. Yung humihingi ng porsyento ng lagay para mabigyan sila ng project. Diba? Pero dito, willing yung Diskaya na maging state witness. So, star witness. Para siyempre malaman yung buong katotohanan. Sasabihin nila. Pero alam nyo yung gobyerno na ito, ngayon, nililito o inililihis nila. Kahit ano gagawin nila para malinis sila. Malihis nila yung usapan o yung issue palayo sa kanila. Samantalang sa kanila naman talaga nagmula yan. Ang kontraktor, hindi sila magkakaroon ng proyekto kung hindi nila bibigyan, di ba? Sabi nga ni Diskaya, sumunod lang siya sa kalakaran. Para magkaroon siya ng project, kailangan niyang sumunod sa hinihinging porsyento ng mga kongresista at ng mga taga-DPWH. Di ba? Pero ngayon, dahil gustong magsalita ng Diskaya, sabi ni Senador Rodante Marcoleta, pwedeng gawing state witness si Diskaya at ilagay sa Witness Protection Program. Kasi siyempre maraming banta sa kanilang buhay dahil malalaking tao nasa politika, nasa gobyerno yung kanilang sasagasaan, babanggain. O, di ba? So, ito naman, si Mr. Remulla, DOJ Secretary, ayaw niya. O, di ba? Yung gobyerno na ito, kung gusto ninyong o kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ba't hindi nila gawing witness? Sasabihin nila hindi credible yung sasabihin ng mga Diskaya, baka nagsisinungaling. Talaga, sino pa yung gusto nilang maging witness? Lumabas. Yung congressman, pwede ba yung maging witness? Yung DPWH, pwede ba silang maging witness? Isa kanila nga galing yung pera para doon sa project na yon na kung saan hiningian nila ng porsyento. Ayan, panoorin natin to guys. Nakakainit ng ulo eh. Panoorin natin. Natikwas si Senator Rodante Marcoleta, si DOJ Secretary Boying Remulla matapos umanong sabihin ng kalihim na posibleng hindi qualified maging state witness ang mga Diskaya. Ayon kay Marcoleta, taliwas ito sa naunang sinabi ni Remulla nang magkausap silang dalawa. Nauna nang ginit ni Marcoleta na dapat sa ilalim sa Witness Protection Program ang mga Diskaya dahil sa bantaw mano sa kanilang buhay. Kinalulungkot daw ni Marcoleta ang pagbabago ng pahayag ni Remulla na naging basehan ni Senate President Tito Soto para wag pirmahan ang kanyang rekomendasyon na bigyan ng proteksyon ang mga Diskaya bilang testigo. Alam niyo naman si Secretary Boying Remulla, matali kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Malinaw naman po sa batas. Ano po, kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Itinanggi naman ni Remulla na sumang-ayon siya sa gusto ni Marcoleta na gawing state witness sa mga Diskaya. Higit pa ng DOJ Secretary, kailangan muna itong pag-aralang mabuti. He spoke on the phone for a few minutes, and it's not supposed to mean, but I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life. We have to look at the whole truth and veracity of all the statements made. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. It has to go through a process of evaluation. Diba? Napakalinaw. Inililihis nila yung issue
ayaw nilang pagsalitain ng Diskaya para hindi masabi yung katotohanan na kung saan yung mga kongresista na kaalyado nila, kaalyado ng presidente, si Romualdez, si Saldico, at marami pang iba sa mga kongresista na yan. Kaya diba, nung gusto sanang ipatawag yung Diskaya, sabihin, invite si Saldico. Marami yung nag-oppose. Ayaw nila. Kasi baka mabanggit yung kanilang pangalan. Diba? Isa pa, dapat talaga sa Diskaya nanganganib yung buhay nila, ilagay nila sa witness protection program. Diba? Lahat naman kahit sabihin criminal, hindi naman pumatay yung Diskaya, diba? Napilitan lang sila, hindi na kinakampihan ko yung Diskaya, napilitan lang silang makiayon sa sistema ng gobyerno para magkaroon sila ng project. Diba? Hindi naman nagmamalinis ang Diskaya, inamin naman nila na sila ay talagang nangulimbat din. Diba? Kasi nga, kailangan nilang tipirin yung project. O minsan, hindi nila ginagawa. Kasi ano pa yung ipapagawa nila? Kunting-kunti na lang yung natitirang budget sa kanila para ipagawa dahil tinapyasan na, binawasan na nung para sa congressman, para sa DPWH at sa iba pang mga nakaupo sa gobyerno. Diba? Kung makikita natin yung mga project, halagang milyon-milyon, ilang milyon, tapos kakapiranggot. Hay! Itong gobyerno na to, ginagawa tayong bubo. Ang tingin nila sa mga tao, sa mga Pilipino, bobo. Hindi, kapag tayo nagmasid, hindi ba natin kayang intindihin yun? Nako, sobra na ang pagnanakaw ng mga to. Sobra na, abuso na sila. Dapat sa kanila tanggalin dyan sa pwesto. Grabe. Mayroon pa namang natitira na mga matitino. Pero sa mga nakaupo ngayon, sa administrasyon ni De Junior, grabe. Grabe yung teamwork nila. Diba? Pinapakilos nila lahat para ilihis, para hindi sila mabuking. Tingnan mo si Romualdez, si Speaker Romualdez, diba? Natanggal na sa pagiging Speaker of the House. Pero hindi sapat yung pagkatanggal niya sa pagiging Speaker of the House. Dapat sa kanya panagutin. Magbayad, bawiin yung mga ninakaw nila. Ito, mababaon yan sa wala, sa limot. Yan, tatakas na yan, lalabas na yan sa bansa. Kung seryoso talaga yung gobyerno na to, para maresolba yung kurakutan na yan, ba't di nila sampulan? Kahit kaalyado nila yan. Diba? Grabe. Kailan kaya tayo babangon pang Pilipinas? Lugmok na dahil sa dahil sa pangungurakot. Hindi naman dahil sa mahirap ang Pilipinas. May pera ang Pilipinas eh. Nalulugmok tayo dahil sa mga magnanakaw na politiko nakaupo sa gobyerno ngayon. Kaya kayo nang bahalang humusga. Sa September 21, mayroon rallying gaganapin. Punta kayo. At sana marami yung pumunta para maipakita yung karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo.